Sa Germany, if you are a Catholic, you have to pay a tax. Ano-ano ang mga kinakaltas nila sa aming sweldo bago namin matanggap. Pag wala kang anak, may babayaran kang tax. Hi there! Good day! It's another day! It's another Arcivils Day! Yes! It's another rainy day and it's another day of day. Day off ako today, starting today. And naka-day off si RC ng 8 days. February 22 na guys, February 22 na. Wala akong magawa sa bahay, hindi kami makakalabas. At nagbabasa lang ako ng mga comments ng mga other pics pa. Itong content na to for today guys is more on discussions lang. Sasagot lang ako ng questions nung mga nakaraang vlog natin. About Germany na naman tayo. I am not an expert to tackle about these situations. Pero nagtanong din naman ako kay partner. Binigyan niya ako ng some informations. So ang tinanong ko lang is basic lang guys. Of course, merong mga more discussions about this, more informations about this, pero hindi ko siya masyado tinanong kay partner. Yung tinanong ko lang is yung basic lang talaga at saka yung mas madali siyang ma-explain, mas madali siyang maintindihan. Kita nyo naman sa title natin na it's all about my salary and it's about something like school system dito sa Germany. Kasi nung last vlog natin about, yun nga, about Germany, may nag-comment. Dalawa sila actually. Yung kay Abby in Germany, yes, nasa Germany siya. So I think mas marami siyang alam kaysa sa akin. Hi RC, I think you forgot to mention the health insurance. Bale, mukhang free yung healthcare kasi wala tayong nilalabas na cash. The reason why is because may monthly tayong binabayarang health insurance that covers the healthcare and automatically deducted na yun sa sahod natin. So, hindi talaga siya free. Maganda lang yung system. Yes, tama po. Thank you po for the comment. Maganda lang po talaga yung system nila. Tama po yung sinabi niya na parang hindi talaga siya actually free yung healthcare nila dito. Para lang siyang free dahil wala nga kaming nilalabas na pera pag na-hospital kami, pag mga healthcare, something about healthcare, wala kaming nilalabas na pera. Binibigay lang namin yung aming card kasi kailangan nila yun. But anyways, so yun nga, based in my information and based in my experience. So guys, sa mga taga-Germany dyan, if you have more information, you can comment down below and then para may discuss natin for the next vlog. So, based lang to in my short information at tinanong ko lang din to kay partner at based in my, payslip. Ano lang to guys, last January lang to, last month lang to na payslip ko. I-discuss natin for today is ano-ano ang mga kinakaltas nila sa aming sweldo bago namin matanggap. So guys, ano-ano nga ba? Ang dami. Actually guys, ang i-mention ko lang is yung importante kasi meron ditong mga deductions na hindi ko siya maintindihan, hindi ko na lang din tinatanong ni partner kasi, well, importante naman talaga lahat. Yung i-discuss ko for today is yung pinaka-importante na hindi talaga mawawala, na kailangan talaga, na we are obliged to pay for this pag may trabaho ka dito sa Germany. Yung last vlog ko na to, yung about cost of living in Germany, actually guys, sinabi ko talaga doon na yung matatanggap na namin monthly is clean na talaga. Deducted na yung mga health insurance. Hindi ko lang siya dinetailed kasi madami. Medyo mas mataas yung time na may explain natin. So kaya, ang sinabi ko lang doon is deducted na yung insurance at saka yung matatanggap natin monthly is clean na talaga siya. Well guys, as I've said, ang i-discuss ko lang for today is yung basic, tapos yung obliged ka talaga na babayaran mo when you are working here in Germany. So sa aking salary guys, last month, nakakuha ako ng 1,509 euros 0.54. Yun ang buong salary ko for the month. Pero before that, yung above all, normally, ang salary ko is 1,326.15. Pero, yun nga, last month, meron akong mga overtime. Tapos, meron kaming mga plus-plus kasi may bonus kaming natatanggap. Starting January hanggang parang until June ata, mayroon kaming matatanggap. Ano kasi ito na bonus guys, last corona to. Half nila, tapos yung half is natanggap namin nung December. Tapos, and the rest of the half is dinivide nila into 6. So, na plus. So, kaya nakatanggap ako ng 1,500 euros
last month. Minus. So, dito na tayo sa mga minus kung anong mga deductions, kung ano ang mga kinukuha nila before natin matanggap yung ating salary. First kong i-mention is, tatawag nila dito is Kirchensteuer. Kirchensteuer means church tax. Bakit? Bakit may church tax ako dito? Kasi sa Germany, if you are a Catholic, you have to pay a tax. Yes, that's in Germany. I don't know from the other countries, but from the Philippines, we don't have to pay taxes because you are Catholic, right? I mean, kasi voluntary sa atin. For example, sa church, di ba, every Sunday, tapos may mga offerings, so doon tayo nagbibigay. I forgot kung paano ko to siya nasabi na isa akong Catholic. Basta meron kaming, or before ata yun sa magsistart ka ng trabaho, or I don't know where talaga. Basta you have to declare na ikaw ay Catholic or hindi Catholic. Kailangan nilang kunan ng tax. So sabi ko, ha? Na-shock talaga ako first ako dito. Na-shock talaga ako, bakit may tax yung Catholic dito? Ang other religions guys, wala silang tax. Only Catholic lang talaga. So sabi ko, ha? Bakit may tax yung Catholic dito? So wala nang choice. So you have to declare if you are a Catholic. Kaya marami ditong mga walang religion. Yes, that's true guys. Walang religions. I mean, si partner naman, ang religion niya is evangelisch. Wala silang tax. Yun nga, voluntary din. May mga spendis sa tawag yung mga charities, mga ganun-ganun lang. Etong nakokolekta nila sa tax is sila ang nagbibigay nito sa church. So, iba, di ba? Ang mga, kasi tayo is direct natin yun may ibibigay sa church eh. Kasi nga, yun nga, pag sa mass, tas may offering, so doon tayo nag-voluntary. Pero here in Germany, guys, you have to pay. Next, meron sila ditong Krankenversicherung. So, ang dami nilang Krankenversicherung. Tawag nito is health insurance. So, health insurance ko is monthly is mahal talaga. Mahal dito ang health insurance, guys. Sa isa ko lang na health insurance is at least kailangan kong magbayad ng almost 100 euros. Isa lang yun ha, sa isang sa isang insurance lang yun. Tapos meron pa sila dito tinatawag na Pflegeversicherung na almost 20 euros. Tapos ito din guys, pag wala kang anak, may babayaran kang tax. Diba? Dito din. Para sa to guys para sa Pflegeversicherung, ano tawag doon? Na nagkakahalagang almost 10 euros din siya. Pag ikaw matanda na, tapos yung mga anak mo hindi makaka-afford ng elderly homes, yung mga anak mo is hindi makaka-afford, yun ang government ang magbabayad. So, dito kinukuha nila yun. Meron din sila ditong Rentenversicherung, tawag is, so you have to pay your pension monthly. So, my monthly pension is 100. Magdedepende din siya guys. Pag malaki yung yung na-collect mo for this month, mas malaki yung kukunin nila. Buti nilang hindi ako nakaabot ng 1,700, 1,600 or 800 kasi mas malaki yung kukuha nila per insurance. Magdedepende din kasi kung magkano yung na-collect mo for this month. Meron din sila ditong Arbeitslosenversicherung. Ano ba yun? Okay, pag nag-work ka, so tapos biglang nag-stop, bigla kang nag-resign or bigla kang pinull out sa trabaho mo. Kung ayaw mo pang magtrabaho guys for 1 year, meron kang matatanggap monthly. I don't know how much. I think 400 euros monthly. Depende din yun sa monthly ng iyong income before. I think merong higher pa nun. Basta what I've known is 400 euros ata monthly. If ever magre-resign ako today, tapos nakailang years na ba ako sa aking trabaho, mga 5 years or 6 years na ata. After 3 months ng pagre-resign ko, makakatanggap ako ng, pag inaano ko yun guys ha, pag nag-email ako sa agency na yun or sa government na yun na wala na akong trabaho, ganyan, pinull out ako sa trabaho ko, ganyan, tapos wala pa akong mahanap na trabaho. So yun, bibigyan ka ng government nila dito na 400 euros monthly. For 1 year yun. Hanggang wala ka pang trabaho. Pero once you find a job, masastop din yung monthly na yun na 400 euros. Ano pa ba ang hindi ko na medyo madami pa talaga guys. Hindi ko lang siya masyado ma-explain kasi ang dami nilang mga kinakaltas na meron pang 27 euros, 14 euros, 17 euros, 6 euros. Ano itong 6 euros na to? Pflegeversicherung. Itong Pflegeversicherung guys,
Importante din kasi to siya. Pag matanda ka na tapos hindi ka makaka-afford na makastay sa elderly homes, so yun, ang government magbabayad nun. Pero actually, ikaw lang din nagbabayad nun kasi before 30 years ago, mga 40 years ago, di ba nagma-monthly ka? So that means, sabi nga ni Abby, actually, nagbabayad talaga tayo dito sa Germany. Actually, wala talagang free kasi meron tayong binabayaran monthly na hindi natin namamalayan na kinakaltas na nila yun monthly. Yun ang mga importante lang na na-oblige ka talaga guys. Na-oblige ka talaga magbayad ng tax when you are working. Meron silang tinatawag dito na ano guys, 5 souls insurance. Meron akong na-mention dito na oblige ka, belong yun sa 5 souls insurance. First is yung Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung. Unfallversicherung guys is private yan. So it's up to you kung magbabayad ka yan o hindi. For example, Unfallversicherung is maglalakad ka sa labas. Tapos biglang merong malaking truck na may karga ng mga, for example, chocolates or milk. Tapos, biglang may aksidente na ikaw ang dahilan. Na ikaw ang dahilan ng aksidente na yon. Tapos, yung chocolates or something, milk or mga coke or basta nalaglag lahat. Yung insurance mo magbabayad nun. Kasi ang mahal yun guys. Grabe. Pero, as I've said, private yun ha. Unfallversicherung. Haushaltsversicherung. About house guys. About the things in the house. For example, pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo. Tapos, nakasira ka ng gamit. For example, TV. Or nakabasag ka ng mamahaling vase. Ganon. Picturean mo lang yon, yung mga basag na yun or na ikaw talagang dahilan. Tapos, ibigay mo yung number ng may-ari nun, address, ganon. Tapos, isi-send mo sa insurance mo na private na insurance na yun. Tapos, sila magbabayad nun para sa'yo. Sorry po everybody, mali po ako. Yung 5 souls insurance here in Germany guys, ano pala is Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, und Arbeitslosenversicherung. First is Krankenversicherung. Yun po ang health insurance for the hospital insurance, mga ganon. Ang Unfallversicherung, yun po ang in-explain ko na pag ikaw naglalakad sa labas tapos may aksidente, so yun po Unfallversicherung. Rentenversicherung, yun na pong pension nyo, monthly. Yan po ang pinaka, oblige ka talagang babayaran mo. Tapos, Pflegeversicherung, oblige ka din na babayaran mong Pflegeversicherung. Ito na yung pag-retire ka na tapos hindi ka makaka-afford mag-elderly homes. So, ito, sila magbabayad para sa'yo. Pero actually, ikaw nga nagbabayad monthly, diba? For 30 years ago or something. And then 5 is Arbeitslosenversicherung para guys. So Arbeitslosenversicherung, ito na yung sinasabi ko na pag bigla kang na-pull out sa workplace mo, tapos bigla kang nag-resign, yun nga, meron kang monthly for 1 year. Tapos ang sa 5 na to, ang pinaka-oblige ka talagang babayaran is Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, and Arbeitslosenversicherung. Ang Unfallversicherung guys, depende yun sa company nyo, depende ngayon kung saan ka nagtatrabaho, kasi sometimes meron silang Unfallversicherung. So mga ganun po. Ang Haushalts, nung sinabi ko before, hindi para siya belong sa 5 souls, pero as I've said, yun nga din, private din siya, kung gusto mo lang din. Hindi siya obligatory guys. So yun. Ayun. Meron pang nag-comment, i-insert ko na lang din tong kasi meron pang isang nag-comment guys. Si JJ, no corruption maybe, but they send a lot of money to other countries, which is kind, but negative because they don't put their people first. A lot of deductions, and school isn't 100% free. University, you have to pay like 60 something per semester. Yeah, tama si JJ. Actually guys, hindi ko lang siya masyado i-discuss yung about sa politics here guys, kasi pag politics kasi pag-uusapan dito sa Germany is sensitive kasi sila pag politics. Grabe sila ka-sensitive guys about politics here in Germany. So hindi ko lang siya masyado i-discuss kung bakit ganun, bakit mas inuuna nila yung mga hindi, basta guys, hindi ko siya masyado madidiscuss. Ang madidiscuss ko lang is yung kanilang school system in Germany. Sabi ni JJ na hindi 100% free talaga yung school nila. In college, pag ikaw ay nasa university na, it's not really 100% free. Meron ka lang babayaran per semester talaga. Yes, tama siya, per semester na at least 60 euros. Pero
hindi naman yun masyado kalakihan, di ba? Okay lang naman yung 60 euros kaysa magbabayad ka ng, let's say, 300 euros or 500 euros per semester. Pero guys, free talaga ang school dito from kindergarten until ka-high school. Alam nyo guys, yung school system in Germany is very complicated. Kasi meron silang designated or meron silang tatlong klaseng school system. Pag dyan ka sa isa, dito ka lang sa area na to or dito ka lang sa level na to na magtatrabaho. Dyan ka qualified. So if you are more or a little bit parang mas more on academic excellence, mga ganon, mas brighter, mas smarter, so dito ang level mo. So kung ikaw ay very smart talaga, so dito naman ang level mo. So meron sila dito guys. But anyways, hindi naman siya parang discriminations, hindi naman ganon. Ano lang siya, kasi it's your choice eh. I mean, ikaw ang pipili ng school mo dito, tapos yung of course parents din. Meron talaga sila dito kinder na tinatawag nila is kita, starting from few months old until 6 years old. From 0 to 6 years old, yun ang kindergarten nila dito. From Grundschule, yung Grundschule guys is yung elementary. Kasi yung elementary sa Pinas is hanggang 6 years, di ba? Sa kanila is hanggang 1 to 4 years. Ito na yun, from 5 years to 13 years. Ito na yung tatlong klaseng schools nila dito guys na very, very complicated talaga. From 5 to 9 years, tinatawag nila is Hauptschule. Realschule is from 5 years to 10 years. Tapos, meron din silang yung gymnasium is 5 years to 13 years. Bakit meron silang tatlong klaseng schools dito na tinatawag? For example, yung Hauptschule, ito na sila yung mga, I don't know how old na sila nito. After 9 years nila in school, the government will let them decide kung anong gusto nilang gawin after 9 years. Sa Hauptschule, ito yung mga who are good in working with hands. If you are good in carpenting, mga carpenters, or if you are painters, mga constructions, caregiver, nabilong siya nito. Ano pa ba? Nurse, bilong siya sa Hauptschule. After ka makatapos ng Hauptschule, pwede ka na ditong mag-enroll for 3 years. So, second is Realschule. Ito na yung schools na nag-offer ng mga students na gustong technical things, computers, basta mga technical things guys. Ito sila yon, 5 years to 10 years. So meron silang 1 more year. After 10 years nila in school, high school, they can do this course for I think 3 years din siya. Yung gymnasium from 5 years to 13 years. Ito na yung mga estudyante na gustong merong bachelor. Gustong maka-earn ng bachelor. After 13 years, kung gusto mo pang mag-study, kung gusto mo pang magkaroon ng degree, mga bachelor, or if you want to continue to go to school in a university, yes guys, universities. Ito sila yung mga estudyante na to sa gymnasium. Well, anyways guys, after pala nito, sa Hauptschule, sa Realschule, at saka sa gymnasium, either sa 3 of this, after mo to matapos, meron din silang tinatawag na, guys, FSJ. Nakalimutan ko sa basta FSJ tawag nila. Ito yung mga estudyante guys na, for example, sige, mag-example tayo sa Realschule. So, from 5 years to 10 years. After 10 years, hindi mo pa alam kung anong gusto mong gawin. Ganon, kung anong gusto mong trabaho kunin. So, ito sila tinatawag na FSJ. Na, for example, sa trabaho ko ngayon, meron kaming mga estudyante na ganyan, na FSJ. Meron silang 1 year na training. Magtatrabaho talaga sila sa amin, pero yung trabaho nila is limited. Underage kasi sila eh. Hindi pa sila, underage sila. Ina-allow nila yon para makapag-decide yung students kung anong gusto nilang gawin for the next year. At saka depende din yun sa kumpanya kung magbibigay ba sila ng pera monthly. Ang iba meron, kasi sa amin meron eh. Meron silang allowance ata na 350 euros, mga ganon. After that year, pwede kang mag-enroll. Tapos sa company na pinagtitrainingan mo, pag nag-offer sila, pwede ka na din dun mag-apply automatic. So kukunin ka nila. Meron silang mga ganyang system dito about school, guys. Maganda actually yung school system nila dito, pero complicated lang. Yes, very complicated lang siya, guys. So ayun po, yun po ang ating topic for today.
Sana po sa ating... Ay, hi pala kay Hi kay Joanne Pakibot. Hello po. So yun po ang ating discussion for today. At sana po ay naiintindihan ninyo about nga pala sa aking sa salaries, yung mga deductions. Kahit na mahirap siya guys intindihin nyo na lang. Kasi ako minsan nga pag tinitingnan ko yung aking payslip, sabi ko kay partner, ano to? Bakit may ganito? Bakit kinuna nila yung ko? Bakit ganitong pera yung kinuha nila? Ano to? Anong klaseng insurance to? Yeah. Minsan hindi din niya maintindihan, so tatawag siya sa office namin kung ano yon, ganun. So yun nga, very very complicated talaga minsan. Well, anyways, everything is complicated naman talaga, di ba? So it's really up to you to It's really up to you to fight, to strive, and to, it's up to you. For the nga pala, sa mga subscribers natin na nandito sa Germany, and if you have more informations, you can free to write down below in the comment sections, and you can also suggest that kung meron ba ako nakalimutan, kung hindi pa klaro yung pagka-explain ko, or kung may mas more alam kayo, then you can comment down below, and then natin yang i-open up. Thank you po. So yun guys, yun po ang ating vlog for today, and sana po kayo ay merong natututunan kahit na medyo very complicated yung ating pagka-explanations. Maraming salamat po sa pakikinig, and magkikita na po tayo in my next vlog. And of course, guys, please subscribe na po kayo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. And sa mga new subscribers natin, sa ating mga newcomers, thank you po talaga sa lahat. Thank you po for subscribing. And of course, sa ating mga loyal commentors, guys, sa ating mga silent viewers, thank you po so much for staying. Maraming salamat po. And guys, again, if you like this video, please don't forget to click the like button at subscribe na din po kayo. Thank you po. Just click the subscribe button po. And of course, bell button naman para kayo ay ma-notified every time meron tayong new uploads. Thank you guys. And until in my next vlog, ingat. Cheers!